So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, medyo unexpected itong statement ni Alan Peter Cayetano. So, ang sabi niya na kung pagbabasihan daw po yung constitutional mandate, dapat matuloy yung impeachment trial ni Sara Duterte sa Senado. So, ibang-iba po ito sa gustong mangyari po ni Cheese. Tarantado talaga itong si Quezon, no? So, ang gusto po ni Cheese, merong magpasa ng resolusyon and then makakaroon daw po ng plenary power and then pagbobotohan kung itutuloy ba yung impeachment o hindi. So wala nang tingin-tingin ng ebidensya. Dapat magbotohan, tuloy ba ang impeachment o hindi. So para makuha natin yung point mga kababayan, ito yung report from Politico. So sabi dito, ito yun 'di ba? Plenary power. Plenary power, Senate can debate, vote to junk Sara impeachment complaint by Cheese. So ito para maliwanag mga ka-Streetwise, no. Kung sabi nga po ng konstitusyon natin, no, si Sara Duterte nga ay impeached na po sa Kongreso. So ang mangyayari dito, kailangan na lang ito na i-trial at pagdesisyonan ng Senado. Dapat dun lang. Wala nang plenary power na nakalagay dun. So, ngayon, ang gusto ngayon ni Cheese, no, malamang sa June 11, ganito mangyayari dito. Magpapasa po ng resolution si Bato, then pagbobotawan nga po kung itutuloy o hindi. Yung impeachment. Okay? So, ayan po, ayaw na ayaw po niya ni Alan Peter Cayetano. Kasi nga po, unconstitutional nga yun. So, sabi dito Senate President Francis Escudero said, Senators could vote to adopt the proposed resolution to dismiss the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Escudero hinted at his game to plan effectively to kill impeachment as Senator De La Rosa admitted drafting a resolution seeking the de facto dismissal of the impeachment complaint against Duterte for her alleged confidential fund mess. O, diba? So, sabi dito, tuloy na natin kung may magmumosyon, meron na nga, si Bato. Kunwari pa kayo, hindi pa kayo makakasabwat. Lokohin yung lelang ninyo, di ba? Kung may magmumosyon, actionan yan. Pagdidebatihan yan, pagbobotohan yan. Pero kung wala magpa-file, ay wala kaming actionan. Sabi ko na yan dati. The Senate is deliberative body whose plenary is supreme. O, kita nyo? So ngayon, ewan ko lang kasi po, ang pagkakaalam po talaga natin, no, ang Senado po, kailangan po forthwith mag-trial, then mag-decide. Walang nakalagay na kailangan nyo mag-plenary. Wala rin nakalagay na kailangan nyo pagbotohan. Kasi tandaan nyo mga ka-Streetwise, meron na pong ebidensya laban po kay Sara Duterte. Napaka-unfair po sa ating taong bayan kung hindi po yan matatrial. Ano bang trip nito ni Cheese? Gago rin no? So, ang point natin dito sa subukan nyo yan. Kasi parang matutulad dito nung nangyari nung kay Erap Nung nakabotohan, nagkaroon ng EDSA. Subukan nyo kaya yan. Magkakabotohan. Kasi sa botohan pa lang mga kababayan, malalaman na po natin kung sino yung pabor at hindi na para i-convict si Sara. No? Pero ang point natin, okay lang, matalo tayo sa impeachment, walang problema yan. Ang importante, makita ng taong bayan, no, yung mga ebidensya laban kay Sara. And then, pabayaan na po natin yung tao mag-decide. So, kung walang kasalanan si Sara, bakit yung pinipigilan? Napaka-basic naman nun Kasi kung wala kayong kasalanan, di ba? Paano pipigilan yung impeachment trial? Pero lang, kung may tinatago talaga kayo. And actually, meron pang video dito si Cheese Proud pa nga siya dito So, tingnan nyo kung anong game plan talaga ni Cheese dito Tingnan nyo Masyado kasi nila tinatechnical. Kasing House, dinala itong impeachment sa amin ng Feb 5. Patapos na yung magsususpend na yung Senate. I know, I understand that. We've actually talked about that. But yes, the issue is, nandito na po sa inyo kasi. Like, surely, certainly, I can ask that sa House. Ano po? Pero ito po, kayo po kausap ko, nandito na po sa Senado. Ang tanong ko na lang po, I wish we had more time. I hope to speak to you again. The Senate shall have the sole power to try and decide all cases. Yun po ang nakasulat sa Article 11, Section 6, to try and decide. Papaano ho kung hindi ito matry? Would the senators violate the Constitution? I will not put the cart ahead of the horse, Pinky, that will not happen.
meaning that we will not decide and try. Yung mga nanguhula, ironically, yung mga pabor sa impeachment, sila yung nagsasabi na hindi na mangyayari ito. Kung mangyayari man yan at tutol sila, pwede nilang iakyat sa Korte Suprema. Si Vice President Sara Yan so kita nyo mga kababayan, no? So sabi ni Chis, kung mangyayari nga na hindi na matuloy yung trial sa Senado, punta kayo Supreme Court. Oh, punta kayo Supreme Court, doon yung pag-usapan. Mga kababayan, naabutin po ng 2 taon po yan. Malamang lagpas pa nga. So ngayon, ang point natin dito, sayang po yung panahon. Kung pwede nyo namang solusyonan dyan sa Senado na pag-usapan, and by the way, wala nang dapat pag-usapan dyan pala eh. Kasi po, base po sa konstitusyon natin, pag si Sara po ay impeach na sa Kongreso. So, kailangan na lang dito, matrial, and then, mahiring po sa Senado, then magdi-decide po yung Senado kung tama ba yung ginawa ng Kongreso. Ganun lang po ang nakalagay sa konstitusyon. Wala nang boto-boto. Question yung impeachment. In fact, 2 pending case, Pinky, sa Korte Suprema. Mandamus ordering us to try it during the recess, and prohibition ordering us to stop even doing anything about it. These are all pending before the Supreme Court, Pinky. All right. Your opinion is just as good as any member of the Senate, and I believe it will be a divided Senate when we put this to a vote. But whatever decision the Senate arrives at, it is open to review by the Supreme Court. Kita, gagago rin talaga ito no? Kasi alam po ni Chis Escudero na pag umabot ito sa Supreme Court, aabutin po ito ng couple of years. So tapos na po yung tapos na po yung termino ni Presidente Bongbong Marcos noon tsaka ni Sara. Sino pang i-impeach mo noon? Gago ka ba? Alam niyo mga kababayan, no, pag ganyan pong lokohan po ito, kasi ang point natin dito mga streetways, no, bakit niyo pinagkakait sa taong bayan yung impormasyon regarding nga po kay Sara Duterte? Kung magdanakaw yan, dapat i-hearing po yan. Kung hindi, so ibig sabihin yan, di ba? So pinopolitika lang po siya ng mga congressman. So subukan yung gawin yan, pagbotohan nyo yan next week. Di ba? June 11. Subukan yung pagbotohan yan. O malamang makakakuha kayo ng 11. Kasi mukhang matatalo naman talaga tayo dyan sa impeachment na yan. Subukan nyo lang. Tandaan nyo posible po na mag-aklas po ang taong bayan dito at kasama ako doon. At sana sumama rin po kayo. So, ang gawin natin, ikandado po natin yung Senado, turn over natin yan. Gago. Kasi yung Senado mga kababayan, no? Sa sambayan ng Pilipino po yan. So, pwede natin kunin yan. So, ngayon, mga ka-streetways, no? Siyempre, yung pandibang natin dito, yung sinabi ni Alan Peter Cayetano. Tingnan nyo to sabi ni Cayetano dito. Saan ba yun? Ito. Yan. Sabi ni Cayetano, Alan Cayetano, Senate must do constitutional duty and Sara Duterte impeachment. Constitutional duty po yan. No? Dapat automatic po yan na ganyan po yung sistema natin. Ayan po yung due process ng Pilipinas. Ang problema kasi dito, tinetechnical nila masyado, no? So, sabi dito, continue natin, sabi dito, ito kapag constitutional mandate, gagawin mo lang. Having said that, di ba kasi yung implementing it and applying it to the 24 senators, may botohan yan. But just because may botohan doesn't make it right. Di ba, he said? Di ba? Sabi ni sabi, hindi porket may botohan, hindi ibig sabihin ng tama yun. Ayun sabi ni Alan Peter Cayetano yan, na isang abogado rin. Kasi nga po, constitutional mandate po yan. Tagalog, mandato nyo yan. Ngayon, kung pagbobotohan nyo yan para ituloy o hindi ibig sabihin nun na tama yun. So, sabi dito, okay, continue natin. Sabi pa dito, ask if a constitutional mandate can be overturned by a simple majority vote of the Senate plenary, the veteran lawmaker said, hindi dapat. Di ba? Ayan, sabi nga po, no, Tagalogin natin para sa mga DDS, no, kung tinanong ba si Alan Peter Cayetano, kung ang constitutional mandate ay dapat kayang sapawan ng simpleng majority vote, dapat hindi.
Di ba parang ano ba magandang example dito? Parang ano ba? Wait. Ay, ito. May naisip na ako metaphor dito. For example, doktor ka. Ito yung magandang example dito eh. For example, doktor ka. Okay. Tapos ngayon, nagtatrabaho ko sa isang ospital. So, merong emergency. Emergency. Doktor ka, kunwari, surgeon ka. Tapos, base po sa sa batas nga po ng ospital na pinagtatrabuhan mo, dapat, example lang to dapat yung mga pasyente po, bago makapasok sa ospital, dapat ma-register. Nakita mo na, duguan, nakita mo na kailangan ng emergency. Susundin mo pa ba? yung rules na hindi, dapat iparegister nyo muna yan. Bago ko yan gagalawin. Hindi po ganoon kasi mandato mo bilang doktor na sumagip ng buhay. So, nakuha nyo yung point, mga kababayan. So, ayun po, medyo magandang example po yan. Dito po sa mandato, tsaka dito sa, sa botohan-botohan na sinasabi nga nila. So, kasi ang tawag dito palusot. Di ba nilulusot nyo lang eh? The presentation of the articles of impeachment by the House of Representative Prosecution Panel against Vice President Sara Duterte was moved from June to June 11. So, abangan natin to. So, para mas maganda mga streetways, ito yung ito yung statement nga po ni Alan Peter Cayetano. Ito, pakinggan nyo to. Malalim po ba niya ng Kanina lang tanong niya, kung kailangan niyo pa bang pagbotohan yung pag-convene Senate kahit na sa constitutional ng Senate? Medyo malabo lang yung audio, pero ito yung pinakamalino ko nakuha eh. A simple majority. pagka constitutional mandate, gagawin nila. Having said that, di ba kasi yung implementing it, applying 24, parating may botohan yan. But just may botohan doesn't make it right. So, can it be overturned by a simple majority vote of the plenary of the Senate, yung constitutional mandate? Hindi dapat. Actually, mga kababayan, no, magiging pangit na na president, no? Parang jurisprudence baga, no? Na paano kapag may susunod nga po na impeachable offense, so pwede palang halangin na lang sa pamamagitan ng pagboto kung itutuloy o hindi. Kasi nangyari na kay Sara eh. So pwede mangyari ito sa susunod. No, this is fucking bullshit, no? So abangan natin. Well, mga kababayan, tandaan natin, no? Kung magsasama-sama po tayo, no? Na tayong mga PBBM supporter, loyalista, at isama na rin po natin yung mga dilawan tsaka mga pink, kayang-kaya po natin itong mga senador po na to. Tandaan po natin mga kababayan, no, na yung mga DDS po sa social media, peke po yan. 33% po dyan peke. Mas marami po tayo, maingay lang po talaga sila. At syempre, mas dogmatic lang sila kaya mukha silang malakas. Pero sa totoo lang, if we're talking about numbers, mas marami tayo dito. So sige, subukan lang nila magbotohan sa June 11. Tingnan natin kung anong posibleng mangyari. So gagalitin yung taong bayan dito. Kasi ang pinagkait nyo lang dito is yung katotohanan na malaman po ng sambayan ng Pilipino kung ano ba talaga ang ginawa ni Sara Duterte dyan po sa confidential fund po na yan. Di ba? So, yun no. So kayo po, no, nung mga sabi nyo nga po dito no, kay Alan Peter Cayetano, mukhang si Peter Cayetano mukhang makadigong lang. Pero hindi siya makasara. O nga naman, okay, o naman, tama naman. Kasi, bakit ka magiging makasara? Si Cayetano, no? Kung alam mong boba si Sara, kung alam mong mas matalino ka pa kay Sara, bakit ka pa magiging pro Sara? Di ba? O yun, no? So yun, so comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung yun na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod na rin content. So thank you, salamat, and bye-bye.